Mainit na diskusyon kung anong katotohanan sa likod ng mga nawawalang sabongero. Sa paglutang ni Julie Patidongan o alias Totoy, mabibigyan na nga ba ng linaw ang lahat? Reliable naman kaya ang kanyang mga salaysay? Ano ang kasalukuyang lagay ng kaso? Ating himayin ang kasong patuloy na tinututukan ng bansa, ang missing sabongeros. Lumantad sa publiko si alias Totoy dala ang mga umano'y impormasyon na ayon sa kanya ay pawang mga katotohanan lamang at naglalayong maresolba ang kaso. Nagpakilala si Totoy bilang taong nakaalam sa nangyari sa mga nawawalang sabongero dahil anya siya ang katiwala sa farm ng itinuturong mastermind na si Atong Ang. Ayon sa kanya, sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung nagdulag na buong pamilya ko, papatay niya. Una sinabi ko sa kanya, okay lang kung patayin mo ako, pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Yun lang. ayon sa kanya, binabayaran siya upang manahimik ngunit lumantad sa publiko matapos makatanggap ng mga banta sa kanyang kaligtasan pati na ng kanyang mag-ina. Sa kanyang inisyal na mga salaysay, sinabi ni Totoy na isang grupo ang binayaran upang dukutin at ipatumba mga sabongero nga ng Tsotsompe o Nandaraya sa sabong. Kasama sa nasabing grupo ay 15 personalidad na bahagi ng Philippine National Police o PNP. Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Sa kanyang mga pinangalanan, 11 ay aktibo sa serbisyo. 3 ay dismissed habang isa ay retired at isa rito ay may ranggong Lieutenant Colonel. Ilan pa raw sa mga ito ay kasangkot din sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon. We can separate the drug war from the isabong, but still, looking at the intersections where they meet, marami kami in-evaluate talaga ngayon na data. That's what it is, you know. It's a history of everything happening for the past so many years. Kakasuhan ng criminal at administrative charges, pati na rin ang akusasyong pagpatay sa mga sabongero mga nabanggit na PNP officers na kasalukuyang sumasailalim sa restrictive custody. Ayon pa sa mga otoridad, posible ring mas marami pang mga opisyales ang sangkot sa kaso dahil kasalukuyan pa rin gumugulong ang investigasyon. Ngunit ang pinakamabigat na salaysay na kanyang binitiwan ay kung sino ang itinuturo nitong mastermind, ang gambling tycoon na si Charlie Atong Ang. Si Atong Ang ang may-ari ng Lucky 8 Star Quest na nagpapatakbo ng Sabong Arena sa Manila, Laguna at Batangas. Ilang ulit na ring umalingaw ang pangalan nito kahit noon pang taong 2022 dahil sa isabong. Nagresulta pa nga ito sa tuluyang pag-ban sa isabong na pumilay sa isa sa malalaking pinanggagalingan ng income ni Ang. Nagsasalita against sa aming mga disenteng tao. Lahat ng ina-accuse niya rito, mga matitinong tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aralan niyo rin muna lahat ng binibintang niya. Mariin namang itinanggi ni Ang ang mga paratang ni Patidongan at nagsampa ng ilang reklamo katulad ng grave coercion at extortion matapos umanong mangikil ng halagang 300 million pesos si alias Totoy. Ayon sa pahayag ni Julie Patidongan alias Totoy, lumalabas na si Ang mismo ang siyang nag-uutos na magpadukot at magpapatay sa mga nawawalang personalidad. Bilang dagdag sa web of conspiracy, ayon kay alias Totoy, matatandaang may report ang Department of Justice na isang personalidad ang ginagamit ang kanyang impluensya upang mabago ang takbo ng kaso sa Korte Suprema. Sa pahayag ni Totoy, pinangalanan niya ang koneksyon ng umano'y mastermind sa gobyerno. PCSO Chairman Felix Reyes ang dating presiding judge ng Marikina mula 2006 hanggang 2021. Siya rin ang naging acting judge sa mga regional trial court ng Taguig, Lipa at Calamba, mga lugar kung saan din may mga kaso ng pagdukot sa ilang sabongero.
Ani alias Toto, ito mismo ang case fixer sa mga kasong kinasasangkutan ni Ang. Bagaman pinabulaanan ni Reyes ang mga paratang, hindi nito itinanggi ang koneksyon sa tycoon. Sagot niya, wild at baseless ang mga akusasyon ng whistleblower. Nangako naman itong makikipagtulungan sa investigasyon. Dumako naman tayo sa kasalukuyang takbo ng investigasyon sa Taal Lake na sinasabing pinagtapunan umano ng mga labi ng mga nawawalang sabungero. Hulyo 11 nang magsimula ang search and retrieval operations sa Taal Lake. Unang sisid pa lamang ay nakuha na ang ilang sakong naglalaman ng mga butong hinihinalang galing sa mga nawawalang sabungero. Hindi biro ang isinasagawang operasyon. Sa mga hindi po nakakaalam, ang lawak ng Taal Lake ay nasa 234 hanggang 265 square kilometers o katumbas po yan ang lawak ng 6 na syudad ng Maynila. May lalim naman itong umaabot sa 172 meters na halos katumbas ng isang 50-story building. Talagang napakalalim ng lawang ito. Kasalukuyan namang sinusuri ng forensics ang mga labi na na-recover sa lawa para sa cross-examinations upang malaman kung may magmamatch sa DNA sa mga kaanak ng biktima.